sa main cast siguro. I think, di ba, first time nyo rin itong mapanood. So, especially kay McCoy, ano yung pakiramdam that you've seen this with the audience now? And yung nakita mo yung reaction ng mga manonood. Ano yung pakiramdam nung Una-una po, papasalamat po muna kami lahat po dito na nasa harapan po sa inyo, sa oras ninyo, sana naihatid namin yung magandang mensahe sa mga kasunduluhan, media, sa religion community, sa mga friends po namin, sa showbiz po, and friends din sa non-showbiz family ko, kami. Love you. Proud na proud si Mami. Since we were joined by the mom of Mr. McCoy De Leon, Mommy, do you have any message to your son? Since we're here, we're very emotional. We just finished the filming of In Thy Name. Wala eh. Happy lang talaga ako. I'm proud na proud talaga. Sobra. God bless you na. More power. Thank you very much. Wow, that's a relief and actually a good commendation coming from your mom. Being a proud mom, that's something to celebrate. Congratulations, McCoy, to the rest of the cast. Do we have any more questions from our media friends? Kindly raise your hands, please. Hi guys, good evening. I'm CJ of CJ Says. So, my question is for McCoy. McCoy, from doing David and Father Ruel, I'm just curious kung paano ka bumibitaw sa mga bawat characters na ginagawa mo. Salamat po. Actually, nakakabaliw po talaga. Nakaka-confuse sa utak po kasi madali po gawin yung mga physical na movement, like magiging soft ka lang as father and magiging garapal ka as David. And I'm siguro ang nakatulong sa akin yung being di na sobrang pagiging religious person talaga, pero ito talaga yung reason, naging faith ko lang talaga na nagpatulong ako sa Diyos at kay Father Rowell na malagpasan ko to, maitawid ko tong pelikula. Kung napapansin niyo po, si Father Rowell, tahimik lang siya. Binigay ko yung parang tahimik na atake ng isang character. Based kasi sa research namin na natutunan ko kay Father Rowell, sobrang self-spoken yung tao. And sabi ko, paano ko siya magiging strong as a person, si Father Rowell sa pelikula? Ilan din pala yung sagot, yung faith, yung pinaingay ko sa kanya. Kaya kung mapapansin nyo, pag iiyak ako, pinipigilan ko. Pag iiyak ko, ayoko pakita sa mga kasama ko, sa mga survivor. Iyak lang pag mag-isa ako, pag wala nakating. Kaya yun, siguro nakatulong din po na medyo nakarelate ako kay Father Rowell na malapit sa akin nung natutunan ko yung history niya para siya makitungo sa tao. Hindi ko na may isa-isa pero alam mo yung feeling na hindi mo naman kamag-anak pero parang konektado kami. Yun lang po, parang pinalik ko lang yung dati kong pagkatao. Si David naman kasi araw-araw ko na halos ginagawa. Baga parang nasanay na rin and mas madali maging masama sa totoo lang. Mas mahirap maging mukhang mabait. Yun yung para sa akin. Congratulations to McCoy. Salamat po. Thank you very much. Any more questions from our media friends? Yes. Yes, hello. Hello. Congratulations po. Gusto kong tanungin yung dalawang direktor. Gaano po kahirap o kadali na balansehin po yung pag-present po nung kwento, especially may dalawang forces na ayun, nagtutunggalian, yung istorya ng Faith and Hope mula sa panig ni Father at saka doon naman po sa grupo ng Abu Sayyaf. Paano nyo gaano kahirap po yon na ipakita ngayon sa public eventually after this happened in year 2000 po, di ba? So, ano po yung mga struggles na ginawa po ninyo or gusto nyo ipakita dito sa bagong audience na makakapanood itong pelikula? Salamat.
sa lahat na nakikinig ngayon. Para sa isang director na nakidnap noon, I was kidnapped by the Abu Sayyaf in 1994, and having been raised in Mindanao and a witness to the conflicts in Mindanao, the military sacrifices, the sacrifices of our soldiers who gave their lives, at sa lahat ng mga naging biktima na nakasama ko noon, doon ako nagkuha ng hugot para mas laliman pa yung istorya namin. And this is my dream movie. Bawat detalye ng pelikulang ito, mula sa mga sundalo, mula sa mga survivors, ay pinag-isipan po itong i-execute. Hindi man madali, kasi hindi naman lahat natin pwedeng ipakita lahat ng detalye dahil this is only 1.5 hours. But the story and the meat of the movie is there. It's about Father Ruel. It's the God's love story through the life of Father Ruel. Congratulations nga po kasi doon sa medyo bandang huli ng movie, talagang dinala niyo po kami doon sa mga eksena na yung crossfire between the military and the kalaban. Talagang isa sa mga sad realities na nakita at naramdaman namin yung naiipit yung mga victims, the civilians, hindi na natin alam kung kaninong bala yung tumatama sa kanila. And this was really brilliantly captured sa ginawa ninyo, kaya napakahusay. Congratulations po. Gusto kong itanong kay JC, yun nga kay Makoya. Kasi parang nabaliktad yung dun sa mga roles na ginagawa ninyo sa TV. Naging very bad boy ka dito, JC. Na gaano kahirap sa iyo kasi considering na parang bata ka pa doon para i-portray yung ganung role, at ganong research ang ginawa mo para ma-portray mo yung kasamaan nung sorry sa word. Hindi natin alam kung gaano talaga siya kasama, pero yung sige na nga, kasamaan ng karakter mo. Well, first of all, babati muna tayo sa lahat ng mga nandito. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi din po sa ating mga kapatid from the AFP, sa ating mga kapatid sa military, and lahat po ng mga priests na nandito ngayon. Good evening, and friends and family yan na mga sumusuporta ngayong gabi. What can I say? Yung gaano siya ka-challenging? I've done my research also with the help of Direk, with the help of our two directors. Tapos meron tayong mga personnel during the shoot who would tell us the stories of the terrorists, especially Gaddafi and Jalani. It was really challenging kasi like what you said, it was so different from what I'm doing sa mga teleserye, and I really grabbed this opportunity to portray someone like Gaddafi kasi nga it's different, it's hard, I know it's really out of my box again. Maraming salamat din kay Direk kasi pinagkatiwala sa akin tong character. I know it's really big. It's hard to the point na alam mo yun, I have to forget my own faith. Because I'm a Christian, I'm a Catholic, kailangan kong kalimutan yung paniniwala ko na yung sa Diyos na pinaniniwalaan ko, and then put my mind and my body doon sa katawan ni Gaddafi and Jalani. And for that moment, medyo disturbing. And then, pero yun nga happy ako, and I enjoyed doing it because I know that challenge dito yung commitment ko and yung focus ko as an actor. At the end of the day, it's just acting. Correct. Mga sir. Oo. Baka mamaya may mabato na sa'yo dyan. Hindi naman. Kidding aside, yeah, it's just acting. I always say a prayer after each and every scene that I do. Kasi nga alam ko na medyo disturbing nga yung ginagawa namin, lalo na yung pananakit namin kay Makoy. Yung iba doon totoo, yung iba doon totoong gigil na alam namin na nasasaktan talaga namin si Makoy. But it's for us, it's for the whole movie, it's for Makoy especially.
Diba? We wanted to support McCoy as Father Ruel Gallardo. And yeah, kailangan lang talaga namin gawin yun. Thank you for that. McCoy, sa dami ng pinagdaanan nakita namin, sabi nga ni Direk, parang hindi pa kompleto yun. Ano? Paano na-test yung faith mo sa paggawa nitong, pagtanggap mo ng role na yan? Tulad po ni Father Ruel, naniwala lang din ako siguro kung ano yung ibibigay sa akin ng Diyos. Sa totoo lang po, tinesting ko yung sarili ko. Almost 2 years ako nagkontrabida, and maaminin natin na minsan nai-imbibe mo na sa sarili mo. Pero sabi ko, pagka nilibitan ko yung sarili ko sa gantong role, hanggang lilit yung pwede kong gampanan. Sabi ko, what if kaya sabayan ko, and blessing na binigay sa akin ni Direk Cesar Soriano tong film, inawakan ko agad. And sabi ko, hindi ko pwedeng palagpasin tong pelikula na to nang hindi ko na ipakita yung pagiging ibang side ko. Kasi pag hindi ko napakita yung soft side ko or ibang klaseng atake ng character, nandun ako sa komportableng role ko lagi. And dagdag ko po sa sagot ko, ang pagiging, sabihin po natin, lead sa isang film ay hindi magiging kompleto. Kasi kung napapansin niyo po, ako yung taga-react lang kung paano nila ako ina-atake yung mga kontrabida. Kaya hindi ko makukuha ngayon yung credits lahat ng akin lang. Ibabalik ko to, ikalat ko to kay Kuya Mon, kay JC, at sino pa yung mga pwedeng naging yung mga survivor din na sa kabila, sila Kat, sila Aya. Sila yung bubuo. Hindi ko pwedeng gawin to mag-isa. Yun lang na. And share ko lang na bago mag-start yung film, sabi sa akin ni Kuya JC, hindi ko makalimutan to. Ako yung supportan ka namin. Ang sisip ko lang, JC, de Vero na to, bakit ganun sinasabi sa akin? Yun yung feeling na hindi ko, sige Kuya JC, gagawin natin to para sa atin na. Kaya maraming salamat sa mga kasama ko po ngayon sa ano. Yes. Congratulations po direct sa inyong lahat. Mon, marami, grabe ibang klase ka. At to the rest of the cast, congratulations po. Good luck! Thank you very much for that. We have another question coming from our media friend over here. Thank you. First of all, congratulations to everybody on a job well done po. And I would like to ask this question to siguro kay Direk Cesar, kay McCoy, and then kay Sir Mon. Especially dun sa yung scene na binubugbog ni Abu Sabaya, si Father Ruel. First kay Direk Cesar, gaano kalaking freedom po yung binigay nyo sa kanilang dalawa to craft that scene and yung emotions around it nung ginagawa niyo yung parte ng sili po na yun? Si McCoy and Mon, hindi na sila kailangan na talagang sabihan pa ng detalyado. I remember si McCoy, hindi nga lang nasali yung scene na yun. Inihian niya yung sarili niya para lang ma-feel na inihian siya, kaya lang hindi na natuloy yun. Hindi nila ininda yung like paglaway, no? Malaking tema yun kasi may sakit si Mon nun. Tapos nung umuubo pa siya, so dun ko na isip na, nako, baka magpoprotesta si McCoy, but nag-usap silang dalawa na trabaho lang, and sinasabi namin pati ni Direk Romel na kailangan ipakita talaga kung gaano kahirap yung dinaan ni Father Ruel. Thank you po. And then kay Sir Mon and kay McCoy, kayong dalawa, how did you parang craft that scene together? Kasi syempre, may physical na nagaganap, syempre kailangan may trust sa isa't isa, ganun. Pwede niyo po ba kaming i-walk through kung paano niyo planuhan or pinag-anuhan yung scene na yun para sobrang grabe yung emotional impact niya? Well, unang-una nagpapasalamat ako sa dalawang direktor namin kasi binigyan talaga kami ng freedom for that scene. Actually kami ni McCoy mismo yung si Direk Romel nakaabang lang sa camera, one long take yun. 2 takes ang gusto ni Direk Cesar.
pinulido namin, nag-usap lang kami sandali. Sabi ko, Makoy, hindi ko alam kung saan papunta to. Basta tatadyakan kita, pagsasasapakin kita, hindi ko alam kung gaano kalakas. Pero parang napalakas yata nung napanood ko eh. Pero, iyon, sobrang ina-admire ko si Makoy sa kanyang professionalism dahil alam kong nasasaktan siya. Yung unang tadyak pa lang, sumubsob na agad talaga siya. Inahampas ko talaga yung mukha. Ano na kasi ako noon eh, wala rin ako kumbaga sa control, na wala na ako sa sarili ko kung ano lang yung maisip kong gawin. At tinatanggap lahat ni yung tama yung sabi ni Direk, hindi lang siya dura, naging plema pa kasi at that time parang may ubo ko pag ipong kong ganun, pag dura ko, ewan ko, yun din ang lumabas, hindi ko rin alam. At tinanggap din naman ko yun, muntik pang umano sa bibig niya. So, para kasing yun ang representation kung paano namin ginura ang pagkatao ni Father Ruel. Dinuraan sa mukha, isinubsob sa lupa. So, yun lahat. And Makoy, love you. Thank you. Mas thank you, sir. Salamat sa pagtanggap ng professionalismo. Maraming kayo naman. Actually, yung sagot ko po lagi dyan, sagtan ako na po kayo. Tatlo yung nasa isip kong tao. Ito di po nila alam to, may ko lang po sabihin. Si Tito, Direk Romel, sobrang ginaid ako. Parang si Father Ruel na rin siya. Parang siya yung nagaginang sabi sa akin. Kaya na-inspire ako sa kanya na the same time, first film ni Direk Romel to. Ayoko siya let down. Pangalawang tao na na-inspire ako, kay Kuya Mon. Kasi bago kami mag-start ng film, lagi niya ako nakwento niya sa akin na umabot sa point na sa isang eksena, gumawa siya ng isang proyekto na kumain siya ng puti. Iisa, or yun po yung title. Kumain siya ng As puti. one. For an angle lang ng isang makuha lang yun. Sabi ko, grabe ang commitment ng mga kasamahan ko. Gusto ko naman maibigay din yung commitment din yung ganun katindi. Kung kaya nila, kaya ko din eh. Sabi ko, ito, yung Dora, sabi ko siguro ito yung pambato ko. Yung balang araw, magkwento ko sa mga young artist na, alam mo ba, dinuraan. Mga ganun yung bagay na yun. Na ipapakita doon na, kung gaano ko nire-respeto yung trabaho ko and gaano ko rin nakikita na nire-respeto na yung trabaho nila, doon nagkakaroon ng resulta yung eksena na yun. Yung huli ko pong gustong sabihin ng tao na naka-inspire sa akin para magawa yun lahat. Si Father Ruel. Kasi yung ginawa po namin na to, after po ng take na yan, uwi kami sa tent, then uwi kami sa mga bahay namin. Okay na kami, magpapagaling kami, sugat mawawala. Pero ano pa ang naranasan ni Father Ruel at ng mga survivors? Mas worse, totoo yung nangyari sa kanila. Para lang po sa information ng lahat, na-meet ko po si Relios sa may Cebu. Zamboanga, sorry. Sa Zamboanga. 30 plus na po ata siyang matandaan. Sabi niya, senior ni Father Ama na. Sabi ito kay Father Ama, alam mo Father, yung film, wala pa sa 50% ng paghihirap namin. Nilabutan ako ng time na yun. Sabi ko, grabe, malaking respeto ko sa kanila. And yung pinaka-alam kong nagpatibay sa kanila, ang pananampalataya nila. And naging ugat nun si Father Ruel. Thank you very much po. And wish you success in the film. Thank you. Thank you very much. Last question from our media friends. Do we have more? Thank you. Hi, I'm Jigo from TikTok Entertainment. Congratulations to all the cast, and especially Makoy. Grabe, you delivered so well. It was an eye-opener to us. And my question po is kina Miss Aya and kay Miss Ines Veneracion po. Ayan. Ano po yung, lalo na napanood nyo na yung film, may difference ba, lalo na napanood nyo na ngayon, at nung shooting nyo, parang na-feel nyo ba yung emotion
na naipakita, kumbaga na-deliver nyo ba talaga yung emotion na kailangan dun sa mga eksena? At ngayon, na napanood nyo na. Ako, sa tingin ko naman po, na-deliver. Well, sana. Pero hopefully po, ngayon pong napanood niyo pong lahat, yung mga eksena namin, especially yung eksena ko po, kahit po hindi ko po ito naranasan, sana po nagustuhan niyo po yung pagpo-portray ko po doon sa role. Talagang, nung una, talagang kinabahan ako kasi hindi ko alam kung paano ko siya aatakihin kasi hindi ko po masyado talagang naaral din talaga si Gemma, pero since nakausap po ako nila direct at tinanong ko po talaga kung ano po talaga yung nangyari, kaya yun, tingin ko naman po, nabigay ko naman po yung best ko. Maraming po salamat. Isaya. Siguro isa sa mga pinakamalaking karangalan being part of this film is being able to meet Teacher Teresa in real life. Actually, yung pinaka panalong message na na-receive ko recently from Father Ama nung napanood nga ng real life Teacher Teresa, yung text ni Father, nagpasalamat si Teacher Teresa sa akin na for me, parang it's the least I could do. In fact, kaya ako talagang magarbong damit dahil pakiramdam ko hindi ako yung nire-represent ko kung hindi siya. Napanood niyo naman yung mga nangyari at gusto kong bigyan siya ng dignidad, ng honor at yung kagandahan niya bilang tao. So, siguro yung opinion ko hindi na nagmamatter for as long as nung nakausap ko kanina si Teacher Teresa. So shout out sa'yo, Teacher Teresa, I love you. Andito siya. And nakayakap ko siya at sabi niya approve siya. So parang wala na yung opinion ko doon. Yun na yun. May approval ni Teacher Teresa, masaya na ako. Thank you very much, and that ends our press conference with the cast of N9A. But before we close our program this evening, may we just invite the